Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, sa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Yan. Good morning po, Father Josepino, Sister Marisa, good morning. Sister Josephine Junco, good morning po. Father Nilito, Altisa, good morning. Sister Vilma, yan. Sister Mau, good morning. Sa pong pinagpalang Sabado ng umaga, mga kapatid. June 14. Tama ba? June 14? Yes, June 14. Keep on mentioning the names, tagging the names. Yan, para naman sila ay patuloy na makapakinig ng ating daily vibrant word sa araw po na ito. Sila pong pinagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. So bago tayo mag-umpisa, handugan po natin ang Panginoon ng papurit pagsamba sa araw po na ito. Dapat po na natin siyang handugan ng pagsamba sa araw po na ito, mga kapatid. Yes, Lord, purihin po kayo, Panginoon. Dakilain po kayo, Diyos. Sa araw po nito, araw ng pagsamba, Panginoon, sa iyo. Harian kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu. At ang aming pagsamba ay maging magbangong samyo sa iyong harapan sa araw po nito, Panginoon. Yes, Lord God. Jesus. Sa lahat ng ligaya at bawat titig, mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Mula sa Yes, Lord, mula sa labi, Panginoon. At sa bawat umaga, ikaw ang aming tinataas, Lord God. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat titig, mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko ikaw umilos at lumabay, wala sa iyo may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa, salamat sa iyong ginawa. Yes, Lord. Salamat, salamat sa iyong ginawa.
kong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Yes, Lord. Wala nga akong may papantay sa iyo, Panginoon. Wala kang kapantay, Panginoon Diyos. Kaya naman sa oras po na ito, patuloy kami magpupuri sa iyo. Magpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Dapat po kayo tumanggap ng pagsamba, pagdakila, pagluwalhati sa araw po na ito, Panginoon. Ama, salamat po minsan pa at tuloy po namin nilalapit sa iyo, Lord, ang iyong gawain ng Daily Vibrant Word, ang aming daily devotion sa araw po na ito, araw po ng Sabado, Panginoon. Pagharihan kami ng iyong Santong Espiritu, pangunahan po kami, Panginoon, Tuhan, sa araw po na ito. Lord, salamat, sinasaway ko po anumang plano walang kaaway sa araw po na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang kalayaan ng pag-ibig ni Kristo at ang biyaya ni Kristo, aming pong maranasan sa araw na ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Yan. Amen and amen. Good morning na sa ating lahat, mga kapatid. Good morning na sa lahat ng mga naka-online. Sister Angie, Brother Dennis, good morning. Ayan, Sister Yuni. Good morning na po sa bawat isa. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa aming pong matagumpay na mission diyan po sa Lubang. Salamat po sa magandang ginawa ng Diyos doon po sa lugar na iyon. At marami pong pinagpala, no? Shout out po sa mga taga-Lubang. Salamat po sa inyong hospitality. So, warm welcome po sa amin ng Team Cavite. Yan, Team Bulacan, no? Salamat po. Puri ng Diyos sa lahat ng bagay. So, sa mga ito, mga kapatid, ang ating pong topic ay ang title po, Trust God's Beautiful Plan. Trust God's Beautiful Plan. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Sa Tagalog po, ginawa niya ang bawat bagay na maganda. Sa kapanahon na niyon, inilagay na rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayon may hindi niya nalalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng ating Panginoong Hesus. Trust God's beautiful plan. Dapat ito po ang unang-unang ginagawa natin sa ating pong buhay. Yung magtiwala sa magandang plano ng ating pong Panginoon. Di ba? Kaya pagkapag po tayo nakakaranas ng emptiness sa buhay po natin, lalo na't hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam kung ano ang gagawin natin bukas, dapat 100% magtiwala tayo sa plano ng Diyos sa ating pong buhay. Ang ganda po ng plano ng Panginoon sa Genesis chapter 1. Di ba? Pero nahulog po ang unang tao sa kasalanan sa Genesis chapter 3. Pero hindi po doon natapos, mga kapatid, sa pagkahulog o doon sa pag-rebuild ni Adan at si Eva. Nagkaroon po ng redemption. Okay. Magandang plano ang Panginoong Hesus sa atin. Hindi niya hinayaan na yung kanyang creation ay mawalang kabuluhan, no? Masayang. Bagkus,
nagkaroon po ng initiative, God's initiative, para manumbalik yung kanyang nasimulan na maganda. Kaya nga, sa atin mga kapatid, minsan, may mga bagay na hindi natin maunawaan. Minsan batila para, Lord, malayo kayo sa akin, di ba? Sunod-sunod yung pagsubok. Para bagang wala ka sa equation. Bakit nararanasan ko ito? Kanta natin mga kapatid, sabi nga, magtiwala lamang tayo dun sa magandang plano ng ating pong Panginoon. Lalo na kapag hindi natin alam yung bukas. Lalo na kapag confused tayo, no, sa mga bagay-bagay, lalo tayo magtiwala sa ating pong Panginoon, 100%. Ipagkatiwala, no, sa Panginoon yung ating pong buhay. Kasi ang ating pong puntos sa araw po na ito, number 1, God is the grand author of history. Kung sinabing grand author of history, wala nang lalabis pa, no? Siya na yung pinaka-supreme. Siya na yung pinakamataas. Diba? Sa lahat ng bagay. Kaya ang tao pilit na hinihigitan ng Panginoon, pero bigo po sila. Kasi walang ibang bagay o tao ang hihigit pa sa Panginoong Hesus. He is the grand author of history, of our life, of the future. Sa po ang may akda nun. Kaya ang dapat natin gawin ay magtiwala sa Kanya ng lubusan. Ipagkatiwala sa Diyos yung buhay natin, yung future natin. Lalo na yung mga unknown sa ating pong buhay, lalo natin ipagkatiwala ito sa ating pong Panginoon. Kasi sabi nga, He is the grand author of history. Alam ng Diyos na ang tao magpo-fall. Diba? Pero alam ng Diyos na tayo po ay ililigtas niya. Kasi sabi po ng John 15:16, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang iyong mga bunga. Upang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Tanda natin na ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi tayo pumili sa Kanya. Tayo ang pinili ng Diyos. Take note dito po sa gusto ng Diyos mangyari sa atin. Sabi dito, upang kayo'y magbunga. Kaya nga, ang isang tunay na pinili ng Diyos, dapat may bunga yan. Diba? At hindi lamang bunga, kundi yung bunga niya ay nananatili. Kasi marami po mga Kristiyano, sa umpisa lang masaya ang paglilingkod. Along the way, unti-unting nawawala yung passion sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat, kung ano kayong una, di ba? Hindi nagbabago. Kasi meron kang vision, may goal ka eh. Kaya sabi dito, kailangan manatili ang iyong bunga. Di ba? Iyon po yung palatandaan ng isang Kristiyano na yung bunga niya ay kailangan manatili. Kasi nga, hindi po madali, mga kapatid natin, hindi po madali ang pagsunod sa Panginoon. May kaakibat talaga yung sakripisyo eh. Yung mga paghihirap. Pero ang maganda po nito mga kapatid, pinili tayo ng Diyos. Ibig sabihin, alam niya yung kapasidad natin, alam niya yung piling magawa natin, alam niya din yung kahinaan natin. At sa tuwing nananatili yung bunga natin, si Lord naman ang susustain sa atin, mga kapatid. Kasi sabi niya, anumang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay ko. Di ba? Napakaganda po ng promise, no, ng ating pong Panginoon, na kapag yung bunga natin, nananatili ito, anuman ang ating hingin sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo, ibibigay niya. That's assurance, mga kapatid.
Dahil iyan po yung pinaka-perfect plan, beautiful plan ng Diyos sa kanyang mga anak. Yan po yun. Take note dito mga kapatid, no? Kaya pag minsan dumarating sa punto natin na tayo po ay nanghihina, inaabutan tayo ng mga disappointment sa buhay, tanda natin na si Lord, pinili ka. At meron pong magandang plano sa iyo. At sa plano na yan, mga kapatid, si Lord naman ang may plataforma ng buhay natin. He is the grand author of our life, of history. Bawat minuto, bawat segundo na ginagawa natin, alam ng Diyos. Alam ng Diyos yung kapasidad natin. Lalo tigit sa lahat, alam niya yung puso natin. Mga kapatid, kaya kailangan manatili yung bunga natin. Opo, hindi po ito manakaw ng kaaway, o kaya naman mawalan ng saysay, bagkus ma-maximize mo ano ba yung purpose mo, bakit ka nag-i-exist sa mundong ito. Ano ba yung layunin ng Diyos, bakit pinili ka, pinili tayo. Tanda natin, may specific command ang ating pong Panginoon sa atin. Doon pa lamang sa Genesis 1:26, di ba? Kinait tayo sa image ng Diyos at may dalawang bagay ang gusto ng ipagawa ng Panginoon sa atin, magkipag-fellowship sa Kanya. Yung pangalawa, to have dominion, to rule over the rest of His creation. Tayo po ang inatangan ng Diyos, mga kapatid. At ako po yung nananampalataya at naniniwala, na kapag nakaangkla ka sa Panginoon, ibinigay mo sa Panginoon 100% yung pagtitiwala mo sa Kanya, tiyak po, magtatagumpay po tayo sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. Okay, number 2, God makes all things beautiful in His time. No, yung ating binasa, He made everything beautiful in His time. Wala pong sinayang ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga, tayo po, every day is a new day. Every day is a new blessing. For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Di ba? Kasama ni Haring David. He makes everything beautiful in His time. Walang plano ang Diyos na may papasama ka sa buhay mo. Ang magandang sinimula ng Diyos sa atin, pangako niya yun tatapusin niya yun. Kung ang plano ng Panginoon sa atin ay lubos, lalong hindi tayo iiwanan ng Panginoon hanggang sa dulo. Sabi nga ng very familiar verse ang Jeremiah 29:11, sapagkat alam kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Lubos, mga kapatid, natin lubos ang plano ng Diyos sa atin. Anong plano? Ikabubuti natin. Hindi kasasama. Planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Ito yung trigger force natin, mga kapatid. Yung pangako ng Panginoon. 'Di ba? Na binumungkahin niya, ibinibigay sa atin na assurance. Hanggang sa dulo niyan, sasamahan tayo ng Diyos. 'Di ba? Planong hindi natin ikasasama. Kaya nga, minsan nagtatanong tayo, Lord, parang wala ka sa equation sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa ko, failure ako, Tandaan natin, wala pong plano ang Diyos na ikasama natin. Ang gusto ng Lord, mabuti at magtatagumpay hanggang sa dulo. Kaya nga, yung buhay po natin, mga kapatid, is a journey. Mahabang lakbayin ito, Hindi ito yung parang kanin na pag sinubo mo, napasok ay luluwa natin. Hindi po, mga kapatid. Mayroon pong malinaw na instruction ng Panginoon sa atin. To have dominion. To rule. Di ba? Kasabi po ng Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo.
Di ba? Lulubusin niya ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Kaya huwag tayo mainip sa pag-aantay. Kasi si Lord nangako yan na anumang ang sinimulan niya sa atin, tiyak natatapusin niya ito sa araw ng kanyang pagbabalik. O sa mga bago pong papasok lang sa ating pong Facebook Live, yung ating pong topic, Trust God's Beautiful Plan. Ang ating pong text sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, mga kapatid, no? So number 3 na puntos, God does not reveal everything to us. Kaya mapapansin natin, no? Minsan ang tao hindi kayang maarok yung kaisipan ng Diyos. Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang maarok, no? Yung kaisipan ng Diyos. Hindi talaga lahat ni-reveal ng Panginoon. Kaya sabi sa ating text, di ba? No one yet can fathom what God has come from the beginning to end. Kaya ang tao pilit, di ba yung Tower of Babel? Pilit na higitan ang Panginoon, pero bigo po sila. Di ba, mga kapatid? Ang tao gumagawa ng sariling kapamaraanan, kaya nilang higitan ang Panginoon, pero bigo po sila, mga kapatid. Kasi may mga bagay na hindi sa atin nire-reveal ng Panginoon. Di ba? Tanging siya lamang ang nakakaarok nito. Siya lamang ang nakakaalam nito. Yet no one can fathom what God has come from beginning to end. Mga kapatid. Kaya may pangako ang Panginoon. Gaya ng ating binasa sa Philippians chapter 1 verse 6 na lulubusin niya ito hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya maganda pong motivation po dito na habang hindi pa dumarating ang Panginoon for the second time around, tayo po ay abala sa kanyang ubasan. Diba? Madatnan tayo ng Panginoon na busy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya yung mga bagay na yan, hindi po yan namawala ng kabuluhan, no? Do merong kapaguran physically. Pero at the end, mga kapatid, masaya kasi nga, ang ginagawa po natin, iyan yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Di ba? Iyan yung bagay na hindi natin pwedeng panghinayangan. Kasi bawat detalye ng ginagawa po natin, bawat pagpapagal na ginagawa natin, bawat sakripisyo na ginagawa natin para sa Kanya, hindi niya yan nakakalimutan. Mga kapatid. Ang tao kasi nakakalimot eh. Diba? Ang tao madaling makalimot. Pero si Lord, malit man o malaki ang ginawa mo para sa Kanya, hindi niya nakakalimutan yan. Diba, mga kapatid? Kaya huwag tayong maghinawa, no? Huwag tayong maghinawa, lalo na, mga kapatid, tayo po ay kinumisyon ng Diyos. Tayo po yung inutusan, kinumisyon ng Panginoon na make disciples, di ba? Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Di ba? Tayo po yun, mga kapatid. Kaya along the way, siyempre may mga pagsubok yan. Oo, may mga landmine, mayroong mga discouragement. Pero tanda natin, sa patuloy po nating pagsunod sa Panginoon, at the end, at the bottom line naman yan eh. Di ba? Sino po napaparangalan? Ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Sa lahat ng ginagawa natin patungkol sa Kanya, hindi yung bagay na pinanghihinayangan natin. Manghinayang tayo sa lahat ng bagay, pero yung paggawa natin sa Panginoon, pagtalima natin sa Panginoon, paglilingkod natin sa Panginoon, huwag tayo manghinayang, mga kapatid. Tanda natin yung oras na ginugol natin. Di ba? Matter po yan sa Panginoon. Di ba? Alam ng Diyos. Kasi may pangako sa atin eh. Kaya ang kailangan natin magtiwala lamang sa Kanyang magandang plano. Ano ba ang plano ng Panginoon? Gaya ng ating binasa. He made everything beautiful in its time. Kasi sinit niya na
from eternity to, di ba, to eternity. May eternity. Di ba? May walang hanggan, mga kapatid. So, paano natin i-apply ito? Number 1, trust God for what we don't know. Sabi ko nga kanina, may mga bagay na hindi natin kayang arukin ng ating kaisipan. Tanging ang ating Diyos lamang ang nakakaalam nito. Kaya sabi ng Deuteronomy 29:29, the secret things belongs to the Lord our God, but the things revealed belongs to us and to our children forever, that may follow all the words of His law. Mga kapatid, kaya huwag na tayo makipag-argue pa sa ating Panginoon. Talaga may mga bagay na hindi natin kayang arukin, tanging kaisipan lamang ng Panginoon. Huwag na tayong, kaya marami mga tao, di ba? Nasisiraan ng bait. Kasi gustong higitan, gustong arukin, no? Yung unfathomable. Hindi natin kaya higitan ang ating pong Diyos, mga kapatid. He is the grand author of our life, of our history. Siya po yun, wala nang iba. Kaya ang kailangan lang natin, ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay dahil meron siyang magandang plano sa iyo at sa akin. Di ba? Napaganda po yung mga kapatid, no? Walang puwang yung pag-argument dito sa Panginoon. Yung deliberate questioning sa Panginoon, di ba? Para lagi mo si Lord kini-question, sinisisi sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Di ba? Kasi minsan, hindi mo kayang arukin yung mind ng Panginoon. Yung ano lang yung meron ka, kung ano lang yung kaya mo, yun ang gawin mo. Di ba? Yung hindi mo kaya, ay pagkatiwala mo naman sa iba, baka naman yung iba, alam niya yun. Di ba mga kapatid? Huwag natin lahat akuin. Kasi mangyayari yan, baka mabuburn out ka dyan. Kailangan mong i-share naman sa iba. Kasi baka yung iba, kung ano yung wala sa iyo, meron sila, o di, tulong-tulong. Di ba, mga kapatid? Maganda po yan, mga kapatid, no? Kaya nga, yung Bible, yan yung isa sa example natin na lahat ng kapahayagan ng Panginoon nakasulat dyan. Ang Biblia po ang siyang patotoo ng kadakilaan ng ating Panginoon. Number 2, trust God based on what we know. Diba? Huwag natin higitan ang Panginoon. Kung ano lang ang sinasabi ng Diyos sa atin, yun lang din ang gawin natin. Huwag natin gawin na o higitan pa ang Diyos na tila baga tayo na ang may akda ng buhay, no? Lahat ng bagay ay alam na natin. Kaya nga yun ang ayaw ng Lord eh. Kasi may tendency po yan na magmalaki. Di ba? May tendency po yan na magmalaki. Yun ang nangyari po kay Satan. Nagmalaki eh. Gustong higitan ng Panginoon. So hindi po mangyayari yun. Kaya kung ano lang ang nais ipagawa sa atin ng Panginoon, ano ba yung nire-reveal sa iyo ng Panginoon, specifically, yun lang lalakaran natin. Huwag natin pilitin yung hindi natin kaya. Oo. Kasi baka yung hindi mo kaya, yung iba naman kaya niya. Kaya hindi lahat tinawag pastor, di ba? Kasi kung puro pastor na lang, wala na yung mga elders, wala nang mga gumagawa doon sa mga menial task, di ba? Mabuburn out tayo kung lahat inaatang sa atin. Kaya nga, may yung titawag na distribution of gift, di ba? Mga kapatid, bawat isa may kanya-kanyang gift na pinagkaloob ang Panginoon para malubos yung kanyang gawain. Kailangan it is merong unity yung body of Christ, di ba? Meron tayong participation doon sa gawain ng Panginoon. Maliit man o malaki, meron tayong participation, mga kapatid, na ginagampanan
dito sa mundong ito. Okay, so number 3, trust God for His the grand author of our life. Wala nang iba mga kapatid. All you have to do is to trust God 100%. Ipagkatiwala mo sa Panginoon 100% yung buhay mo. Dahil apart from Him, we can do nothing. Oo. Apart from Jesus, we are lost. We are miserable. Kaya nga, siya yung completeness natin. Siya yung nagpuno doon sa empty vacuum sa heart natin. Siya po yung nag-fill noon, mga kapatid. Walang iba. Si Jesus Christ. He is the completeness sa buhay po natin. Siya po yun. Sa katauhan ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga nung bagay na natanggap mo ang Panginoong Hesus, naunawaan mo, siya pala yung emptiness, yung empty vacuum sa puso mo na matagal mo nang hinahanap. Diba mga kapatid? Kasi siya po ang grand author, the supreme authority sa ating pong buhay, mga kapatid. As a question to consider, how does trusting God as the grand author of history help us when we face uncertainties in life? Paano tayo matutulungan ng pagtitiwala sa Diyos bilang dakilang may akda ng kasaysayan kapag nahaharap tayo sa mga kawalang katiyakan sa buhay? Kapag may mga unknown or uncertainties sa buhay po natin, lalo tayong magtiwala sa magandang plano ng Diyos sa atin at sa iyo, mga kapatid. Gusto ng Lord walang ma-miss out. Gusto ng Lord lahat tayo makasama niya. Walang ma-leave behind. Diba mga kapatid? So ayan, maraming pong salamat sa bawat isa sa atin. Ayan, shout out po sa mga tagalubang, Pastora Adeline. Ayan po, welcome po kayo. No? Salamat po sa inyong buhay. Sister Ana, Sister Mary Jean, good morning. Pastor Perseus, good morning po. Salamat po sa inyong walang humpay na pagsubaybay dito po sa ating Daily Vibrant Word. No? Sabi nga natin, ito po yung source of encouragement, di ba? I-maximize po natin ang ganitong platform, mga kapatid, dahil marami pong napapagpala, no? Nakakapakinig ng ating Daily Vibrant Word. Okay, huwag tayo maghinawa, mga kapatid, no? Na-share po ito sa ating mga kilala. Ayan, Pastor John, good morning po. I-share natin ito sa ating pong mga katrabaho, kaklase, katrabaho natin, kaklase, o kaya mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, no? I-share po natin para sila po ay makapakinig, no? Ng salita ng Panginoon. Ayan. So, good morning na sa lahat, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa araw po nito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa buong maghapon. Samahan po tayo, Sister Mary, good morning. Samahan tayo ng Panginoon sa lahat natin gagawin, no? Pagharian tayo ng Panginoon sa lahat natin gagawin. Pangunahan tayo ng Panginoon sa lahat natin gagawin sa araw po nito, mga kapatid. Dahil ito po ang gusto ng Lord sa atin, sa lahat ng bagay, magtiwala tayo sa magandang plano niya. Pagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Ayan, maraming pong salamat sa bawat isa. Lord, salamat po sa oras na ito. Thank you, Lord, for your word today. I know, Lord, and I believe that you are the grand author of our history. You are the grand author of our life. You make all things beautiful in this time, in your time. Even when I don't understand, Lord, help me to trust you for the things I do not know and lean on what you have already shown me. That He who began, Lord, a good work in us, you will completely, Lord, until the coming of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for the assurance. Alam namin, Panginoon, na meron po kayong perfect plan sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming ministry, sa aming pong church.
Alam ko, lulubusin niyo po, Panginoon, ito hanggang sa muli mong pagdating. Thank you, Lord God, sa oras na ito at amin pong inaalala, aming mga kapatid nagdiwa ng karawan sa araw na ito. Even anniversaries, wedding anniversaries, Lord. I pray in the name of Jesus, Lord. Samahan niyo po sila, Panginoon. Kami po nakikigalak sa kanila pong mga karawan, anniversary sa araw po na ito. Ganun din, Lord, sa aming pong mga kapatid na nagdadanas ngayon ng mga persecution, anxieties, depression, even, Lord, mga sakit karamdaman. Akin pong panalangin, Panginoon, sa araw po na ito. Abutin niyo po ang kanila pong mga pangailangan. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso't katawan at ipadaloy ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. At the peace, yung kapayapaan, that peace that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Lord, salamat po sa araw po na ito at amin pong pinagkakatiwalaan sa iyo ang maghapon, lugar sa iyong mga kamay, sa iyong magandang plano sa amin, Lord. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo. Salamat, pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan sa araw po na ito. Maingat po namin binabalik, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po, maraming po salamat mga kapatid. God bless po and to God be all the glory. Bye-bye!